late na nga pre. Nasa Nauna na tayo at malapit na tayo sa checkpoint. Ang ating pangalawa sa huling checkpoint ang Baluarte Watchtower. La Union. Ay, ito magpipicture lang. Saglit na saglit lang. Salamat po. Holy Week, ang daming tao ngayon dito. Ang hindi ko mapipicture si Gadget kasama yung Watchtower.
Bawal ba dito? Bawal ba dito? May bayad po ba dyan? May bayad po sa loob. Bayad. May bayad na sa labas, bayad pa sa loob. So, ayun nga mga pre. Tapos na tayo sa ating second to the last checkpoint. Ngayon ay paakyat na tayo ulit ng Baguio, pero napakaaga pa. Hanap muna tayo ng makakainan natin ng tanghalian. Tapos hanap din tayo ng siguro kahit gilid-gilid lang, mapagpahinga muna bago mag-diretso ng Baguio. Do kanina meron naman ako naidlipan sa gawing Suyo, Ilocos. Tabing ilog siya. Tapos nagsabit lang ako ng hamok. Ayan, nagsabit lang ako ng hamok. Sabit lang ako ng hamok, tapos nakaidlip ako siguro kulang 1 hour. Ayun. So sarap magpahinga. So ngayon siguro ang hahanap ay natin siguro pag ano na, malapit na sa Baguio, maaga-aga pa, hanap tayo na mapapagpahingahan para hindi tayo laspag na laspag. Chill pa rin. So guys, malapit na tayo matapos. Samahan niyo ako hanggang sa huli. Salamat, maraming salamat sa inyo sa pagsama sa akin. Kaya hanggang huli, asahan ko kayo, nandiyan kayo nanonood. So dyan lang kayo, update ko kayo maya lang. So what's up mga pre? So update tayo sa ating ginawang Cordillera Adventure Tour Level 1. So hindi na ako nakapag-video nun pabalik ng Baguio dahil sa maraming pangyayari. So, ayun. Pero as of now, nakauwi na tayo ng Malolos, Bulacan sa ating home base. Ayan. So, nakapag-pressure up na rin ako kasi pag-uwi ko, dugyot na dugyot talaga. So, ayun. So, ayun nga mga pre, kasi nung kahapon, Friday, ay coding ng motor ko sa Baguio. So, nagantay muna ako ng 7 p.m. bago pumasok dun sa business district ng ng Baguio City. So, yung kasing Rich Legarda Hotel, sakop na siya sa coding ng Baguio City. So, nagantay muna ako, tumambay muna ako somewhere para sure na safe tayo sa huli, sa coding. So, yun na nga, after kong makuha yung ating finisher kit, ay pumunta na ako doon sa accommodation na kausap ko, yung tinulugan ko yung first night ko sa Baguio. Kaso, unfortunately, yung husband kasi yung kausap ko, tapos yung wife niya ibinook sa iba yung kwarto. So, around 8 p.m. nag-decide ako umuwi. Bumaba na ng Baguio. And naisip ko, meron akong alternative plan. Makitulog sa tita ko na nasa Asingan, Pangasinan, which is wala pang 2 hours away from Baguio. So, 8 p.m. baba ako, punta ako ng Pangasinan. So, si Google Map dinaan nga ako sa sa Canyon Road. So, grabe pala doon pagkagabi, sobrang dilim. So, ayun, buti na lang na survive ko yung dilim. Rating tayo ng Pangasinan ng safe. So, ayun, nakitulog ako sa tita ko. At kinabukasan na ako umuwi ng Bulacan para hindi na rin laspag kasi pagod na rin ako. Imagine, 6 a.m. nagda-drive na ako from
Sagada, tapos pumunta pa ng Cervantes, Ilocos Sur, tapos La Union, tapos akyat ulit ng Baguio. Ayun, nakakapagod. So, kailangan talagang magpahinga na muna for the night na hindi na kaya umuwi ng Bulacan na diretso. Kaya nagpahinga muna ako doon sa Pangasinan. At ito na nga mga pre, ang ating finisher kit na nakuha after nating matapos ang Cordillera Adventure Tour Level 1. So, una kong papakita sa inyo ay itong sticker. Ayan, sticker siya. So, pwede mo siyang ikabit kahit saan na pwede ka mag-brag na tapos kay Cordillera Adventure Tour Level 1. Ayan, sticker. 4,816 curves. So, ewan ko kung accurate kasi iba-iba yung ruta na pinadaanan sa akin ni Google Map. So, adventure talaga. So, ayan, sticker. And next, ito nga sa likuran ko. T-shirt. Finisher t-shirt. Ayan. May nakalagay siya, kanya Cordillera Adventure Tour. Ayan, tapos yung sponsor sa likod, sponsor nila. Ayan, tapos yung mapa lang natapos natin. Ito, ayan. Ito yung yellow. Ayan. So, another bragging thing. Nasuot-suot mo, natapos ko. Kasi wala nabibili. Wala nabibiling ganito. So, nagkakaroon ka lang nito pag natapos mo yung Cordillera Adventure Tour. So, level 1 ay kulay blue. So, alam ko, level 2 ay green, ganun. So, malalaman natin kasi malay nyo, tirahin din natin yung level 2, di ba? Ito na. Ito talaga yon. Certificate of Achievement. Natapos natin ang Cordillera Adventure Tour Level 1. So, hindi siya basta-basta plake. So, ano naman, nakapal ng pinaglagyan. Ayan, nasa likod. Ayan, Cordillera. Ayan. So, pinaghirapan natin to kaya I'm proud. Proud na proud ako sa sarili ko kasi natapos ko to. Siyempre, sa Panginoon, yung nagbigay ng lakas para matapos ko yung loop na ito. Ayan. So, hindi ko pa alam kung paano ko di-display to dito sa kwarto ko. Pero definitely, di-display ko to. Kasi, di ba? Bragging rights yan, pre. Ayan. Cordillera Adventure Tour, level 1, pre. Solo, tinapos, pre. Ayan. So, ayan, mga pre. Tips lang para sa pag mag-take kayo ng Cordillera Adventure Tour, dapat nasa kondisyon yung unang-una, yung katawan nyo, sarili nyo, physical, mag-vitamins kayo. Ayan. Tapos, mentally, napakaganda pag meron kayong moral support mula sa mga kamag-anak, sa mga mahal nyo sa buhay. Ayan, yung may mga, from time to time, may mga ngamusta sa inyo, may mag-check sa inyo kung nasan na ba kayo. Ayan, napaka-importante yun. Believe me, napakahalaga nun. Kasi, hindi mo mararamdaman yung pagod pag meron ka mga ganyong tao na nakasuporta sa'yo. Spiritually, ayan, dapat, like ka mag-pray. Bago mag-take off, after mo mag-take off, pag nakarating ka na sa pupuntahan mo, pray lang palagi. Even naman sa habang nasa daan ka, yung pakikipag-usap mo sa Panginoon, hindi lang siya yung hihiling ka na kung ano-ano. Yung pakikipag-usap mo sa Kanya, kahit habang nagdadrive, prayer na yung tawag doon. Ayan. So, ano pa ba? Yung inyong sasakyan, siguraduhin yung nasa kondisyon. Lalo na brakes. Ayan, napakahalaga ng brakes sa Cordillera region kasi marami doon yung mga palusong. Grabe. From Sagada pababa, grabe yung pinadaanan sa akin ni Google Map. Akala ko din ako madadaan sa may Bugyas. Pero hindi, sa iba kong dinaan, sobrang tarik pababa. Ayan, tapos nung ano din, going to Baguio sa part ng La Union na, may pinadaanan sa akin si Google Map na durugtong sa Nagilian Road. So, grabe, apakataas nung ahon. Tapos, yung descent niya, sobrang stiff. So, napakahalaga ng kondisyon talaga yung motor nyo, lalo na yung brakes. Ayan. So, kahit anong sasakyan naman, motor kasi yung gamit natin, dapat nasa kondisyon.
So mga pre, yung buong Cordillera Adventure Tour natin, level 1, hindi ko siya masasabing madali, pero chill lang. At hindi ko rin naman siya masasabing mahirap, pero challenging. Kasi level 1 pa lang naman siya. Though, sabi na iba, madali lang kasi ginawa natin ng solo, kaya nadagdagan ng konti yung difficulty. Ayan, yun siya. Chill, challenging, masaya yung experience. Kaya, ngayon pala naisip ko na natirahin yung level 2. Umpisa na natin pagplanuhan. So, tingnan natin kung kakayanin ba ni Gaji yung ating motor. Yung Cordillera Adventure Tour Level 2. Ayan, titignan natin. And, so, ayun lang mga press, yun sa kabuuan ng ating Cordillera Adventure Tour Level 1. Sa mga riding enthusiasts dyan, mina-encourage ko kayo i-take nyo yung challenge ng Cordillera Adventure Tour kasi napakasarap niyang experience, napakaganda ng Cordillera, napakaganda ng Pilipinas. Sama-sama natin i-explore yung mga magaganda at nakatagong mga kagandahan ng Pilipinas. Sama-sama natin yung diskubrehin to. So, ayun mga pre, salamat sa pagsama sa akin. Kung hindi naman kalabisan, sana mag-subscribe, mag-like, mag-follow kayo sa aking mga sa YouTube, sa Facebook. Ayan, para mas marami pa tayong magawang mga ganitong adventure. At makita niyo po yung mga share ko pa sa inyo ng mga adventures ko. At, ayun lang. Grabe, salamat talaga sa Panginoon kasi binigyan niya ako ng lakas para matapos ko yung adventure tour na to ng mag-isa. Ayan, grabe talaga si Lord. Hindi niya ako pinabayaan, wala nangyaring aperya sa motor, sa kalsada. Ayun, grabe. Sobrang thank you sa Panginoon. So, yun lang, mga pre, travel adventurously. Ayan. So, sa lahat, maraming thank you, and to God be the glory.